Yakapin at lambingin ko muna tong si Hapon para kahit papano ay matanggal yung pagod niya. Hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami for today's mini vlog. Anong oras na pero hindi pa ako nakapagluto ng pagkain ni Hapon. Late kasi siya makakauwi ng bahay kaya okay lang kahit late din ako magluto. May tira kaming kanin kanina at yun yung kinain namin ni Kenshin bago siya natulog. Tapos kung magsaing ay naligo na rin ako. Para pagka-uwi ni Hapon ay syempre dapat mabango na, charot. Pag ganitong malamig ang panahon, sobrang sarap magbabad sa ofuro. Tapos na mga 20 minutes ay natapos din ako maligo. Nung hindi pa ako naliligo, sobrang lamig. Pagkatapos kong maligo, pinagpapawisan ako sa sobrang init. Pagkatapos kong maligo ay magluluto na rin ako ng pagkain ni Hapon. Imo na ako nag-blower ng buhok para dire-diretso. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa lulutuin ko. Basta naglagay lang ako dito ng mga pampalasa. Para siyang sukiyaki pero hindi siya sukiyaki. Ang gulo mo, uy! Habang nagluluto ako ay nagulat ako mga biglang may pumasok sa pintuan. Yung pala yung anak ko nagising. Natakot siguro dun sa kwarto dahil siya lang mag-isa. Hinayaan ko muna siya dito sa sala matulog tapos diniretso ko na din yung niluluto ko. Katapos kong gumawa ng pampalasa ay nilagay ko na din yung mga hiniwa kong carrots. Tapos nilagay ko na din yung patatas. At heto naman yung isusunod ko. Ewan ko kung anong tawag dito pero para siyang jelly. Ito yung kadalasang nilalagay kapag nagluluto tayo ng oden. Hati-hati ko lang tapos nilagay ko na siya. Lalagay din ako dito ng shirataki noodles. Ganito yung itsura niya mga guys. Dahil mahaba siya, kailangan kong gumamit ng gunting para putol-putulin. Okay lang po, kahit hindi nyo na siya putol-putulin, nakadepende po yan sa inyo. Nilagay ko na din kaagad itong shirataki noodles, pagkatapos naman ay maglalagay naman ako dito ng karne. Dahil mahal ang bilihin, konting karne lang muna yung ilalagay kong sahog. Tipid-tipid muna tayo mga bi. Maglalagay nga rin pala ako dito ng gobomaki. Ito din yung nilalagay sa oden. Ang sarap nito, gustong gusto to ng asawa ko. Buti na lang naka-yellow tag siya, kaya dalawa yung binili ko. Ito na lahat yung mga ingredients na nilagay ko. Nasa low heat to, tapos hahayaan ko lang siya. Para mas lumasa, ay hahayaan ko lang to ng mga 10 minutes nang naka-low heat. Habang nagluluto ako, ay naghati na ako dito ng pipino. Simpleng hapunan nga lang pala tong gagawin ko para sa asawa ko. Kahit ganitong pagkain lang, ay solve na siya. Maglalagay nga rin pala ako ng chuka korage dito sa pipino na hinati-hati ko. Jellyfish to, pero hindi ko lang alam kung saang part ng jellyfish. Guys, grabe, pwede palang kainin yung jellyfish. Hindi ko alam dati na jellyfish to, pero sarap na sarap ako dito. Sa biyanan kong babae, dun ko nakuha yung mga dishes ko. Galing magluto yung biyanan kong babae pagdating sa mga Japanese food. Kaya nagsisikap din ako magluto ng mga pagkaing Hapon. Pagkatapos kong mag-prepare ng pagkain ng asawa ko, ay nag-blower na din ako ng buhok. Anong oras na, pero hindi pa rin dumadating yung asawa ko. Sabi niya alas 12, pero magto 12:30 na. Hating gabi na dito sa Japan. Habang hinihintay ko yung asawa kong Hapon, ay magtutupi muna ako dito ng mga labahin. Itong anak ko naman, ang gulo-gulo, gusto niya akong tulungan. Ang sipag talaga ng anak ko, kahit hindi mo siya utusan, ay siya mismo yung nagkukusa. So habang hinihintay ko yung asawa ko, ay magtutupi muna ako dito. Para bukas, ay lalagay ko na lang to sa kanya-kanyang lagayan. Sa isang linggo, 2 beses ako maglaba mga bi. Tapos kapag sobrang dami kong tupiin, tinatamad ako magtupi. Siguro mga 10 minutes pa lang ako nagtutupi ay dumating na din yung asawa ko. Saktong 12:30 siya nakauwi mga bi, kawawa naman tong asawa ko. Sa Nagoya kasi yung ruta ng trabaho niya, kaya late na rin siya nakauwi. Habang nagtatanggal ng uniform tong asawa ko ay niyayakap at nilalambing ko naman siya. Para kahit papano ay matanggal yung pagod niya. Sabi ko pa nga, i-massage ko siya mamaya. Sana all. Pag umaligo si Hapon ay magharutan muna daw sila ng anak niya. Nakita ko nga na madumi yung uniform ng asawa ko kaya nagplansya ako ulit ng bago. Sakto habang naliligo siya ay nagpaplansya naman ako ng mga uniform niya. Etong asawa kong Hapon, pagka-uwi niya ng bahay galing trabaho, ay dumidiretso na kaagad siya dun sa bathroom. Kaya sakto habang naliligo siya ay magpaplansya na rin ako dito ng mga uniform niya. Nagpaplansya ako ay lahat ng uniform ng asawa ko para minsanan na. Siguro pagkatapos ng mga 15 minutes ay natapos din ako sa pagpaplansya. 4 na pirasong uniform lang naman tong plinansya ko. Etong tatlo ay lalagay ko dito sa kwarto namin. Tapos itong isa ay lalagay ko lang dito sa sala para isuot ng asawa ko bukas. Hindi talaga ako marunong mamlansya mga bi. Tignan nyo, may lukot pa ng konti. Bukas ko na lang ulit to paplansyahin dahil tapos nang maligo yung asawa ko. Naready ko na yung mga pagkain niya sa mesa kaya upo na lang siya at kakain. Tira pa kami soup kahapon kaya pinainit ko na lang. Inanong ko sa asawa ko kung okay na ba sa kanya tong mga pagkain. Okay naman na daw sa kanya kasi hindi naman siya kakain ng marami dahil gabing-gabi na. Ganun kasi yung asawa ko mga bi, kapag late na siya
nakauwi ng bahay, hindi siya kumakain ng marami. Hindi kasi maganda sa pakiramdam niya yung maraming kinakain kapag gabing-gabi na. Habang kumakain siya, ay binabantayan ko naman tong asawa ko. Sa mga oras na to, ay mag-alas 2 na ng madaling araw. Grabe, ang lakas ko sa puyat mga bi. Pag wala pa yung asawa ko sa bahay, ay inihintay ko talaga siya. Nagalit na nga rin tong asawa ko kasi nga si Kenshin ay gising pa. Nako, makakatulog pa kaya tong anak ko kasi nakatulog siya kanina. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang po ang aking mini vlog. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na mini vlogs ko. Yan lang. Thank you for watching. Sayonara and bye!